Tuluyang umupo mga kapatid. Ating buksan ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Mateo. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 at ang babasahin natin ay dalawang talata lang, verses 51 to 52. Babasahin ko muna sa English. Matthew 13, verse 51. Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to him, "Yes, Lord." 52. Then he said to them, "Therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old." So marin tayong makupo mga kapatid. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. So sa gabing ito, nais kong pamagatan ng ating teksto mula sa aklat ng Mateo chapter 13 verses 51 to 52. Papamagatan natin dito na discover, do, and dispense the truth. So muli babasahin ko sa Tagalog. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko?" Sumagot sila, "Opo." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian sa bodega niya. Hindi lang ang mga lumang bagay ang kanyang inilalabas sa bodega, kundi pati ang mga bago." So sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo, alam ng Panginoon na lumalago ang kanyang oposisyon, ang kanyang kalaban. Kabi-kabila ang pagbatikos, ang pagbatikos ng mga religious leaders sa kanya, and eventually, alam ng ating Panginoong Hesukristo na ito ay magdadala sa kanya sa crucifixion. At ang bagay na ito ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo. Subalit ang tanong ng mga disipulo sa kanya, ano na ang mangyayari sa kaharian na aming o iyong ipinapangaral? What will happen to the kingdom about which we have been preaching? At ang katanungan na yan ay nasagot sa serye ng mga parabola. At ang Matthew 13 ay it's a series of parable, 7 parable and 8 to be exact. At ang katanungan ng mga disipulo na yan ay nasagot sa pamagitan ng mga parabolong iyan. Isang araw na ang ating Panginoon ay nasa tabing dagat, nasa Sea of Galilee. Ang eksena rito mga kapatid, siya ay nasa isang bangka na nakatayo at napakaraming tao ang kanyang pinapangaralan. At dito niya isinaysay ang iba't ibang parabola. So sa Matthew 13, pito o 8 parable. At ang mga ito ay parable about the soils, wheat and tares, mustard seed, leaven, hidden treasure, pearl of the great price, dragnet, at sa bandang huli, meron siyang exclusive na parable para sa mga disipulo niya. Kung baga sa sulat mga kapatid, meron siyang postscript. Pag tayo ay, kung naranasan nyo ng gumawa ng liham o ng sulat sa isa magulang o kaya sa isang minamahal, usually pag meron tayong nakakalimutan o meron tayong idadagdag, nilalagyan natin sa bandang huli ng PS. And then, sinasaysay natin kung ano yung gusto nating idagdag. At kadalasan sa mga magsing-irog, ang PS na yan, ang nakasulat dyan ay, PS, I love you. Pero ang ating Panginoon, meron siyang idinagdag. Pagkatapos niyang isaysay yung 7 parabola, meron siyang idinagdag na masasabi din nating parable about
the householder, at ito ay patungkol sa kanyang mga disipulo. Ang 7 parabola ay tumutukoy sa espiritual na tatahakin ng kaharian ng Diyos sa presenteng panahon. At ngayon, mga kapatid, sa ating kinalalagyan sa presenteng panahon na ito, halo-halo ang nasa kingdom of God. Merong true, merong false, merong good and bad, at ito ay inilarawan sa mga parable na nakapaloob sa Matthew 13. Ang buong Christendom o yung sinasabing Christianity na ito yung tinatawag na terminology natin ngayon, yung Christianity, marami ngayon ang nag-claim o sari-sari ang nagkiklaim, mga religious sect na nagkiklaim, nagpo-profess sila na meron silang katapatan sa hari o allegiance sa hari. Subalit makikita natin sa panahon natin ngayon, ito ay contrary dun sa mga katotohanan na ipinapangaral ng ating Panginoon. At ngayon ay laganap ang mga bagay na yan. Maraming mga religious group na nagsasabing nasa kanilang katotohanan, pinapangaral nilang salita ng Diyos. Subalit makikita natin yung mga bagay na hindi naman umaayon doon sa orihinal na ipinangaral o sinabi ng ating Panginoong Jesus. Nang makumpleto o nang matapos ng ating Panginoon ang parabola, ang 7 parabola na ito, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi ni Jesus, naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ko? At ang mga alagad, confidently, sumagot sila, Opo, Panginoon. At alam niyo mga kapatid, ang pangunawa o pagkakaunawa sa isang bagay ay kailangang may kalakip itong responsibilidad. Kung may mga bagay kayong naunawaan sa salita ng ating Panginoon, then dapat may kaakibat o kasama itong responsibility. Mga bagay, mga salita ng Diyos na ating narinig, hindi lamang ito dapat natin narinig, kundi kaakibat niyan, meron tayong responsibility sa mga salitang narinig natin. At para ipaliwanag ng Panginoon ang bagay na ito, yung pagkatas ng 7 parabola, kagaya nga ng sinabi ko kanina, merong postscript o yung 8 parabola upang paalalahanan ang mga alagad patungkol sa kanilang responsibilidad. Tinanong ng Panginoon kung naunawaan nyo ba ang lahat ng mga bagay na ito. Mula dun sa unang parable hanggang sa 7 parable, at sumagot sila, Opo, Panginoon. At tayo, bilang mga anak na sa kapanahunan natin, naniniwala tayo mga kapatid na tayo rin naman ay alagad ng ating Panginoon. So sa mga pinahayag ng Panginoon, mga salita na ating natanggap, naunawaan ba natin ang mga bagay na ito? So kung naunawaan natin ang mga bagay na ito ay may kaakibat na responsibilidad. So, naunawaan ng mga disipulo o ng mga alagad ng Panginoon ang bagay na ito, at ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay masasabi nating tayo rin ay tinatanong ng ating Panginoon kung naunawaan natin yung mga bagay na ito. And therefore, sinabi ng Panginoon na because you understand o naunawaan yung mga bagay na ito, bawat tagapagturo, at sinabi nga ni Jesus sa kanila, kaya nga bawat tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng bahay na maraming ari-arian. So bawat tagapagturo na naturuan sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang may-ari ng bahay. At tayo mga kapatid, bilang ang ibig sabihin mga kapatid ng tagapagturo ng kautusan ay sa English ay scribe. So ang mga alagad ay inihambing sa
tagapagturo ng kautusan. Disciples are scribes. At maaring nang marinig ng mga alagad ang bagay na ito na sinabi ng Panginoon na sila, na mga alagad ay inihambing sa tagapagturo ng kautusan o scribe, maaring nagulat ang mga alagad. Sapagkat ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga scribe ay mortal enemy. Sa panahon na yon, mortal enemy ng ating Panginoon ang scribe. May mga religious sect na talagang kumakalaban sa ating Panginoon, kagaya ng mga high priest, ng mga Pharisee, ng mga Sadducee, at ng mga scribe. At itong mga scribe, ito yung talagang palagiang na gustong itrap ang ating Panginoon. Pag may sinasabi siya, may pinapangaral siya, nais nilang hulihin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga sinasabi at magkaroon ng suliranin at sabihin natin magkaroon siya ng problema sa Roman authorities. Ang mga scribe na ito ay laging nag-i-stir up. Ini-stir up nila o pinupukaw nila yung damdamin ng mga tao against sa ating Panginoon. Subalit, ang tugon ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, you are scribes who have been trained for the kingdom of heaven. Kayo ay mga tagapagturo ng kautusan na naturuan tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ng Old Testament times, si Ezra ang, I think, kauna-unahang scribe. Siya yung leader mula doon sa mga remnant na na-captured sa Babylon kasama si Nehemiah. Siya yung unang delegation na mula sa Babylon pinadala sa Jerusalem para tingnan o i-repair yung city. So, si Ezra ay isang scribe. At ng panahon na yun, mga kapatid, maganda ang imahe. Maganda ang imahe ng scribe. So, ang mga alagad ay merong responsibility. Una-una, titingnan natin ano ba ang responsibility ng mga alagad. They must be, kagaya na sinabi ng ating Panginoon, they must be scribes who discover the truth. Ang mga disciple must be scribes who discover the truth. Kagaya ng binanggit ko kanina, nung unang panahon, sa panahon ni Ezra, ang scribe ay isang marangal, kagalang-galang na opisina. Ang mga scribe ay ang kanilang moral ay mataas, maayos ang kanilang mga prinsipyo, kagalang-galang sila. At ito yung mga panahon ni Ezra. Ang tagapagturo ng kautusan, ang scribe, ay merong isang mahalagang posisyon sa komunidad. At ang kanyang specialty, masasabi natin mga kapatid, ay ang kautusan ng Diyos o yung Law of Moses, which is binigay ng Diyos kay Moses. So sa panahon natin, masasabi natin na ito yung Word of God, ito yung salita ng Diyos, o ito yung Biblia. At ang trabaho ng scribe o ng mga eskriba ay i-preserve ang kautusan. Diba? Ginugugol nila ang kanilang buhay sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pinapaliwanag nila ang mga bagay na nasusulat hanggang sa ito ay maunawaan ng mga tao at may apply ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At tayo mga kapatid, ang mga salitang ating naririnig sa pulpito na ito o every time na may nangangaral, kailangan mga kapatid ay hindi lamang natin maunawaan, kundi ito ay magkaroon ng kaganapan, ang mga katotohanan na ito ay mai-apply natin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang mga bagay na naririnig nyo ay totoo? Salita ng Diyos ay totoo. Dapat yan ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Gaya nga ng lagi sinasabi mga kapatid, kalahati pa lang na makarinig ka ng salita at ang kalahating bahagi ay ang maisagawa mo ang iyong narinig.
So si Ezra ay teachers of the law. Siya ay isang tagapagturo na lubos ang kaalaman sa kasulatan na ibinigay kay Moses o kay Moises ng Panginoon. Subalit over the years, simula ng panahon ni Ezra, lumipas ang maraming taon, lumipas ang maraming panahon, ang mga scribe ay nag-degenerate na o sabihin natin bumaba na ng bumaba yung antas ng moralidad nila. Yung dating magandang katayuan ng scribe, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga scribe ay hindi na ganon ang kanilang morality. Napalitan na yung kautusan, na ito ay naging tradisyon na, hanggang sa maglagay na sila ng mga man-made interpretation, at ang pinapabigatan nila ang buhay ng mga tao. Ibang-iba mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon na siya ay pumarito upang pag-aani ng ating mga buhay. Doon sa mga nabibigatan, sabi ng Panginoon, pumarito kayo sa akin na kayong lubhang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ngunit ang mga scribe is hindi na mga kapatid. Pinapabigatan nila ang mga tao ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Luke 11, verse 46. Sumagot si Jesus, nakakaawa rin kayong mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat pinapahirapan ninyo ang mga tao sa inyong mahihirap na kautusan. Pero kayo mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. So, ito na yung mga ginagawa ng mga tagapagturo ng kautusan ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay nagpapabigat na o pinapabigatan nila yung buhay ng mga tao na supposed to be ang salita ng Diyos ay upang gumaan ang kalagayan ng mga tao sa buhay. Ang katotohanan noon ng panahon ni Ezra ay napalitan na ng mga tradisyon, ng mga man-made interpretation. At sa panahon natin mga kapatid, kung hindi tayo magiging masusi o hindi tayo magiging mapanuri, maaring ma-equate natin minsan mga kapatid yung katotohanan ng salita ng Diyos, ma-equate natin yan sa mga tradisyon, sa mga man-made interpretation. That's why lagi tayong humihingi ng guidance, humihingi tayo ng gabay sa ating Panginoon na i-illuminate o illuminate o magliwanag o maipaliwanag ng gusto yung mga salitang ating naririnig. Sapagkat sa panahon ngayon, mga kapatid, ang katotohanan at ang kasinungalingan ay, sabi nga nila, halos hibla lang ng buhok ang pagkakaiba. Pero tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, nasa atin ang katotohanan at si Jesus ang katotohanan. John 17, ibukod mo sila upang maging iyo. Sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, the Word of God is truth. Ang ating mga naririnig, mga binabasa natin sa banal na kasulatan, ito ay katotohanan. And John 16, verse 13, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. So, tayo ba mga kapatid ay may banal na Espiritu? Ang Santong Espiritu ay nasa ating mga buhay and we agree na ito yung nagpapalaya, ito yung nagtuturo sa atin sa buong katotohanan. Sinasaliksik natin ang katotohanan para meron pa tayong makitang mga katotohanan sa aklat. Tayo ay kagaya ng mga tagapagturo ng kautusan.
tayo ay mga estudyante na umuupo sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at nakikinig sa kanyang mga salita. Every time na may pangangaral ng salita, tayo ay kagaya ni Mary na nasa paanan ng ating Panginoon at nakikinig ng kanyang pangangaral. Alam niyo mga kapatid, ang isang kagalakan ng Kristiyanong pamumuhay ay yung magkaroon tayo ng pribilehiyo para malaman, para matutunan ang katotohanan ng salita. At ang pribilehiyo na yan, mga kapatid, is hindi yan dumarating sa lahat ng tao. Dumarating lang yan dun sa mga totoong nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung kayo mga kapatid ay may kagalakan, tayo ngayon, sinasabi natin, tayo ngayon ay believer, tayo ngayon ay ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, meron tayong pribilehiyo na matutunan ang katotohanan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba napakagandang opportunity yan, mga kapatid? At hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganyan. Kailangan patuloy tayong matuto at bilang mga scribe, tayo ay kailangang patuloy na matuto upang patuloy rin naman tayong may maituro. At ang mga nangangaral ng mga salita, ang mga nagdadala ng mga salita, patuloy silang nag-aaral. Sapagkat kung hindi ka nag-aaral, mga kapatid, wala kang maituturo. At ito yung kailangan ng mga tao, yung kailangan ng ating kaluluwa. Bagamat sabihin natin, merong mga pastor, may mga nagdadala ng salita, pero ang kabuuan sa atin, mga kapatid, ini-encourage tayo na kailangan din nating matuto sa salita ng ating Panginoon. Babae, lalaki, mga kabataan, ini-encourage tayong matuto sa salita ng ating Panginoon. At sa ating pagkatuto, mga kapatid, hindi tayo tumitigil dyan. Patuloy tayong nag-aaral. It's a continuing process, mga kapatid. Ang pag-aaral ay tuloy-tuloy, hindi tayo tumitigil. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay buhay. How many times, mga kapatid, isang talata sa Biblia na ilang beses na nating narinig, ilang beses nang ipinangaral, meron siyang meron tayong bagong tinatanggap. Naranasan nyo ba yun, mga kapatid? Ang dami ng talata sa Biblia na halos paulit-ulit na nating narinig, but every time na maririnig natin ito, meron siyang bagong dala o dulot sa ating pagkataong loob. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. So, bilang mga mananampalataya, bilang mga scribe na inahambing tayo sa tagapagturo, kailangan nating patuloy na matuto upang tayo ay may maituro din. So, in summary, mga kapatid, ang tagapagturo, ang scribe ay isang guro. Siya ay isang guro, siya rin ay isang estudyante, siya rin ay isang leader. Leader na merong kapangyarihan o merong authority. Subalit, at the same time, ang scribe na yan, mga kapatid, ay meron siyang malaking bagay na responsibilidad. Meron siyang obligasyon, meron siyang tungkulin. Sabi nga nung palabas, di ba, great power comes great responsibility. At kung nakatanggap tayo ng salita ng ating Panginoon, meron tayong responsibilidad na tuparin at obligated tayo na ingatan, ipangaral, i-share, i-distribute ang mga salita ng ating Panginoon. So, ang mga disciple is inihambing sa mga scribe o mga tagapagturo who discovered the truth. Pangalawa, ang mga disipulo, they must be disciples who do the truth. Napakahalagang bagay, mga kapatid, na ginaganap natin o ginagawa natin o minamanifest natin, ina-appropriate natin yung katotohanan sa ating buhay. Hindi lamang tayo nakakarinig ng salita, mga kapatid, kundi ito ay nangyayari o ginagawa natin sa ating mga buhay. Ang mga scribe o mga tagapagturo ay binibigyan din nila ang
Pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Subalit dito, ina-encourage sila ng ating Panginoong Hesukristo ang mga disciples, kung ang mga scribe, binibigyan din ng mga pag-aaral, kayo, mga alagad, bigyang diin nyo ang inyong pamumuhay. So ang mga scribe, they emphasize learning, while the disciples emphasize living. James 1, Santiago, chapter 1, 22. So palagyan natin naririnig ito mga kapatid. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. So ayaw nating dayain ang ating mga sarili mga kapatid. Because that is the greatest deception. Yung dayain ka ng kapwa mo, medyo okay lang yan pero kung yung sarili mo ang dinadaya mo, that is the greatest deception. So, wag lang tayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin natin ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Ang ating mga buhay, mga kapatid, is kailangan nating i-balance. Sometimes, mga kapatid, na-overemphasize natin yung pagkatuto at the expense of living. O di kaya naman mga kapatid, nagiging masyado tayong busy and then wala na tayong time na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. So, kailangan nating i-balance mga kapatid. Just like Mary and Martha. Diba? There are times na kailangan nating maging Mary and there are times na kailangan din nating maging Martha. So, we have to balance yung ating pagkatuto sa salita at yung ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ang isang magandang paglalarawan nito mga kapatid na kahit sabihin tayo ay nagtatrabaho, naalala ko yung mga panahon before pandemic, mga panahon na nagkaroon tayo ng joint fellowship sa Jabez. So that is a 3-day affair. At kung maalala nyo, meron tayong mga kapatiran na in charge sa kusina. Sila yung naghahanda ng pagkain ng mga delegates, umaga, tanghali, hapunan. At sometimes they envy o naiinggit nga sila doon sa atin na nakakapakinig samantalang sila ay nagluluto lang ng nagluluto. And there are times in-address ang bagay na ito. Alam niyo ang ginawa mga kapatid na mga manggagawa? Naglagay sila ng speaker sa kusina. So habang nagtatadtad sila, habang nagigisa sila, habang nagluluto sila, nakakapakinig sila ng pangangaral. So, balanse mga kapatid, di ba? Kailangan nating ibalanse yung ating buhay pagdating sa paglilingkod. Tungkulin natin mga kapatid bilang mga believer o bilang mga Kristiyano na maunawaan natin itong buhay. Naunawaan niyo ba yung buhay, mga kapatid? Yung buhay na ating kinalalagyan? So, tungkulin nating maunawaan yan. At tayo ay tinuturuan ng Diyos na unawain itong buhay na to. Itong buhay na kinalalagyan natin. The kingdom of heaven is God at work in the affairs of men. So, ang kaharian ng Diyos ay ang paggawa ng Diyos sa yung mga pang-araw-araw o yung event na ginagawa ng mga tao. At tinuturuan tayo na maunawaan natin kung anong kapanahunan na yung kinalalagyan natin, kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kapanahunan na ito. Napakahalagang maunawaan natin yung mga bagay na yan, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, we are in the last days. So, being in the last days, dapat alam natin kung ano yung mga dapat magta-transpire, kung ano yung mga mangyayari, at kung ano yung dapat na response natin sa manghuling araw na ito. So, yan yung nais ipabatid o nais ipaalam ng Diyos na dapat nating magkaroon tayo ng awareness sa mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Kailangan bilang mga mananampalataya is alam natin kung paano tayo mabuhay sa mundo na ito.
kung paano tayo mabuhay, kung paano natin i-handle ang buhay na ito, at kung paano mamuhay ng tama. Narito tayo sapagkat ito yung totoo mga kapatid. Narito tayo sa totoong kinalalagyan natin at nais ng Diyos na ang mga bagay na ito ay magkaroon tayo ng pagtugon, ng realistic na approach sa magitan ng kanyang salita kung paano natin titingnan ang buhay sa kasalukuyan. At napakaganda mga kapatid na tayo bilang mga anak ng Diyos, makikita na hinaharap natin ang hamon ng buhay, hinaharap natin yung ating buhay ngayon na nagkakaroon ng success. Bilang mga Kristiyano, dapat nakikitaan tayo na nag-i-improve o nagkakaroon ng pagbabago ang ating mga buhay. Natututo tayo na makayanan yung buhay na kinakaharap natin kahit sabihin nating ang taas ng gasolina, ang taas ng bilihin. May salita ang Panginoon kung paano natin haharapin ang mga bagay na yan. Kung paano natin makakayanan at kung paano natin i-resolba o lulutasin ang mga ganyang suliranin in the light sa salita ng ating Panginoon, sa liwanag na salita ng ating Panginoon. Sad to say mga kapatid, sa ating panahon ngayon, napakaraming tao na nag-iisip na pag naging Kristiyano, ito yung ticket nila para makapunta sa langit. Well, kung totoong Kristiyano mga kapatid, totoo naman yun. It's a ticket na makakapunta ka talaga sa langit pag ikaw ay namatay. Kasama yon. At merong mga dakilang bagay na naghihintay sa atin. Tayo bilang mga mananampalataya, yung ating mga future inheritance. So that is truth. May katotohanan ng bagay na yan. Subalit, yan ay in the future. Ang titingnan natin mga kapatid ay yung ating presenteng kalagayan. Kaya nga yung mga kapatid na natulog na-enjoy na nila itong mga bagay na to. But tayo na naiwan, o hindi natin alam kung kailan tayo matutulog o kung kailan tayo haharap sa ating Panginoon, kailangan nating matutunan kung paano haharapin yung pang-araw-araw nating karanasan o yung pang-araw-araw nating buhay. Pag ang mga hindi mananampalataya tumitingin sa inyong mga buhay, ano ba ang nakikita nila? Nakakita ba sila ng kagalingan? Nakakita ba sila na-encourage ba sila na ang kanilang mga problema ay nasusolve pag nakikita nila tayo? O wala ring pinag-iba yung ating buhay, kagaya rin ng buhay nila? Well, maraming ino-offer ang sanlibutan patungkol kung paano mabuhay ng payapa, mabuhay ng matiwasay, maayos. Napakaraming filosofiya, karunungan, kaalaman na ating makikita, mababasa, maririnig na ino-offer ng sanlibutan. But sad to say mga kapatid, it is shortly enjoyed, lacking in peace. Hindi kagaya ng ino-offer ng ating Panginoon na it is a long-lasting. Kaya nga, nagtataka ang mga tao sa atin pag tinitingnan nila ang ating mga buhay. Sa kabila ng kahirapan, pwede pa rin tayo mag-smile. Sa kabila ng mga trahedya, sa kabila ng mga dilubyo, iba yung pagtingin natin sa pagtingin ng taga-sanlibutan. Pag tiningnan nila tayo mga kapatid, magkakaroon ba sila ng assurance na maniwala doon sa mensahe na dala-dala natin? Magkakaroon ba sila ng confidence na yung ipinapangaral natin ay totoo? Na ang ating mensahe na dala-dala ay it is a mixture of reality and truth. Hindi lang siya yung fantasy. Diba? Ang mensahe nating dala o ang salita ng ating Panginoon ay totoo
may apply natin. Hindi siya pampa good vibes. Kundi nag-o-offer siya in reality na pag tiningnan ka ng mga tao, magkakaroon sila ng confidence para tanungin ka, ano ba yung bagay na tinanggap mo? Diba? Saan ka ba nagsasamba? Ano ba yung bagay na yan na pinapaniwalaan mo? Natanong na ba kayo ganyan ng mga tao, mga kapatid, ng mga katanungan ganyan? Diba? So, napakahalaga mga kapatid na magkaroon tayo ng pagkakaiba sa sanlibutan. Sapagkat kung parehas lang na tinitingnan nila sa atin yung buhay natin, ganun din yung problema nila, nakikita rin na problema natin. Na nag-i-struggle tayo sa tahanan, nagbubulyawan, nag-aaway, walang katahimikan, immorality. So what good does it make para i-offer natin yung bagay na natanggap natin? Sabi nila, we are same. Parehas lang naman tayo. Ano yung mensahe na dala mo? Ano ba yung katotohanan na sinasabi mo na yan? Ano ba ang ginagawa niyan? Bakit ako magiging interesado? Bakit pag ini-invite mo ako, bakit kailangan ko sumama sa'yo? Ano bang meron dyan? Samantalang, parehas lang naman tayo. Yung problema namin sa bahay na nag-aaway kami, nakikita ko rin sa inyo. Diba? So what does good it do? Anong mabuting bagay mga kapatid kung hindi tayo magiging iba sa sanlibutan? At alam niyo mga kapatid, being a believer, tayo bilang mga mananampalataya, hindi lamang yan. Naniniwala tayo o meron tayong tinatayuan ng mga set of doctrines, may mga bagay tayong tinatayuan, may mga bagay tayong natanggap, kundi napakahalaga mga kapatid na meron tayong pamumuhay na dapat nakikita ng mga tao. Sapagkat anything short of that mga kapatid is a distorted picture of Christian life. Diba? Ang ganda nga ng doktrina mo. Ang ganda nga ng mga sinasabi mo. Pero hindi naman yung binabackup ng buhay mo. Bakit ako sasama sa'yo? Ang ating mga buhay ay minamatyagan, sinisiyasat, sinusuri ng sanlibutan. So dapat mga kapatid, maging maingat tayo. At yung mga bagay na tinanggap natin, idalangin natin sa Panginoon kung paano yan magiging pagpapala dun sa mga taong umuusig, tumitingin, sumusuri sa ating mga buhay. At alam niyo mga kapatid, ang transformation ng ating mga buhay ay hindi lamang nung panahon na tayo ay na-convert. Hindi lamang yan nung panahon na umaten tayo ng crusade, umaten tayo ng joint fellowship, tumayo yung balahibo natin, humagulgol tayo, diba? Naranasan natin yung presensya ng Santong Espiritu. Simula pa lang yan, hindi dyan nagtatapos ang lahat mga kapatid. Ang ating buhay ay dapat tuloy-tuloy na merong na-accomplish, na merong, sabihin natin, hindi stagnant. So, hindi doon natatapos yun mga kapatid. Yung lumabas ka sa gawain, na bless ka, and then that's it. Ang ating buhay ay tuloy-tuloy na patotoo o tuloy-tuloy na testimony doon sa mga taong makakakita sa atin. Pasimula pa lang yan mga kapatid. That is the way to begin. That is just the beginning. Pero supposed to be ang ating buhay mga kapatid ay continuing process. Kaya araw-araw, binabago mo ako. Napakaganda na ating inawit mga kapatid. Araw-araw, binabago mo ako. At bilang mga Kristiyano mga kapatid, ini-introduce tayo dito sa pagbabago na ito. At lahat tayo, hindi pa natin masasabi mga kapatid na naka-arrive na tayo dun sa sukdulan. Lahat tayo ay nasa proseso, lahat tayo ay binabago. Subalit isang katibayan na dapat maliwanag na nakikita
dapat tuloy-tuloy yung sabihin nating pag-unlad sa ating spiritual na pamumuhay o yung ating pagkatao mismo. Diba? So tatanungin ko kayo mga kapatid, nasaan na kayo ngayon sa proseso na ito? Meron na bang nabago o patuloy bang binabago ng Diyos ang inyong mga buhay? O baka naman yung panahon na tayo ay, sabihin natin, bugnutin. Ilang panahon na? Bugnutin pa rin ba tayo? Madali pa rin ba tayong mag-flare up? O yung panahon na madali tayong sabihin nating maengganyo sa sanlibutan? Yung pa rin ba yung appetite natin? Supposed to be, mga kapatid, dapat araw-araw may binabago o nababago ang ating buhay. Marami na ba tayong katotohanang tinanggap mula sa salita ng ating Panginoon? Well, naniniwala tayo mga kapatid, napakarami ng katotohanan. Ang kailangan na lang natin mga kapatid, yung mga katotohanan na yan, mag-materialize, mag-manifest yan sa ating mga buhay. At doon natin masasabi mga kapatid, Panginoon, totoong araw-araw, binabago mo nga ako. Diba? Matthew 13, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan, meron ba kayong narinig na katotohanan? Ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. So kailangan nating sumunod sa katotohanan upang magkaroon pa tayo ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Sa kanya na susunod sa narinig niyang katotohanan. Alam niyo mga kapatid, masasabi natin ang katotohanan ay ating natanggap kung ito ay nangyari, kung ito ay naganap natin sa ating buhay. Katotohanan na inakto natin, katotohanan na inihakbang natin. Hindi mo masasabing natanggap mo ang katotohanan, pero hindi naman nagkaroon ng kaganapan sa buhay mo. Pumasok lang siya sa isip mo, pero hindi siya nagkaroon ng kaganapan sa buhay mo. At hindi mo siya sasabihin, nakatanggap ako ng katotohanan. Nakatanggap ako ng katotohanan na sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay magmahalan. Di ba? Pero kung hindi naman nagmamanifest ang pagmamahalan na yan, hindi mo talaga totoong natanggap ang katotohanan. Narinig mo lang ang katotohanan. So, merong katotohanan sa iyo kung ito ay iyong iniakto. Kung ito ay nakaapekto sa buhay mo at ito ay nagbago o bumago ng iyong buhay. At napakahalaga yung bagay na ito mga kapatid. Masasabi mo lang na totoo nga natanggap mo ang katotohanan kung ito ay yung naisabuhay na. Luke 8:18. Kaya makinig kayong mabuti sa sinasabi ko, dahil ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang inakala niyang naunawaan niya, ay kukunin pa sa kanya. Mark 4:24. Sinabi pa niya, makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig at dadagdagan pa niya ito. So, siya na gumaganap sa katotohanang narinig niya, ay bibigyan pa siya ng higit o ng iba pang mga katotohanan. Diba? Mas makakatanggap ka pa ng mga salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon kung ginaganap mong katotohanan. Pero doon sa mga hindi gumaganap, yung katotohanang narinig mo mga kapatid, ito ay mawawala pa sa iyo. At alam mo mga kapatid, ang masakit sa lahat, kahit na nakakarinig ka na ng katotohanan, mawawalan ka na ng kapasidad na unawain kung ano yung naririnig mo. Kaya nasasabi ng Panginoon, sa pakikinig, lagi sila nakikinig pero hindi nila naunawaan yung kanilang pinapakinggan.
Sapagkat maraming katotohanang naririnig ang mga tao sa salita ng Diyos, ngunit hindi nila ito binibigyan daan para magkaroon ng katuparan o hindi sila umahakbang para magkaroon dito ng kaganapan sa buhay nila. And sad to say, pag ganyan ang attitude ng tao, mga kapatid, kahit yung capacity na makatanggap siya ng katotohanan ay ipagkakait na o hindi na ipagkakaloob ng ating Panginoon. So tayo ay mga tagapagturo na nagdi-discover ng katotohanan. Tayo ay mga alagad na gumagawa ng katotohanan. At ang ikatlo ay, tayo ay mga katiwala. We are stewards who dispense the truth. Kagaya nga na sinabi ko kanina, mga kapatid, marami na ba kayong katotohanan tinanggap? Marami na ba kayong salita ng Diyos na narinig sa pulpitong ito? So ang mga bagay na yan ay pinagkatiwala sa atin at iba-iba, mga kapatid, iba-iba yung antas ng ating o yung level ng ating pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. Meron ng mga mas matatagal na and we assume na yung mga matatagal na is marami na talagang tinanggap sa ating Panginoon. Yung mga baguhan, may mga bago pa lang silang tinatanggap sa ating Panginoon. Pero ang punto rito, mga kapatid, lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng katotohanan o yung salita ng ating Panginoon at ito ay kailangan nating ganapin sa ating mga buhay. Hindi natin pwede sabihin, hindi, ang kailangan lang gumanap niyan yung mga matatagal na sa iglesia. Total ako, kabataan pa lang naman ako. Hindi ganon, mga kapatid. Tayong lahat ay kailangan nating gawin o ganapin sa ating buhay yung mga bagay na narinig natin ng may katapatan. Ngayon, kung hindi pa natin kayang gawin yan, mga kapatid, idalangin natin sa ating Panginoon na magawa natin yan. Totoo, mga kapatid, iba-iba yung antas ng pananampalataya natin, iba-iba yung antas ng narating na natin. Meron sa atin na pag nakarinig ang katotohanan, madali niyang nai-appropriate sa kanyang buhay. Pero ang ilan sa atin, sometimes nag-i-struggle pa. But eventually, nagkakaroon naman ng katuparan sa ating mga buhay. Ang mahalaga, mga kapatid, magkaroon ng kaganapan ang mga bagay na naririnig natin o ang mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. So bilang mga tagapagturo, pinipreserve nila yung kautusan. At ng panahon ng iskriba o ng panahon ng iskriba sa kapanahonan ng ating Panginoon, ang mga tagapagturo na ito ay hindi nila ininvest yung salita, yung kanilang mga pinag-aaralan sa buhay ng mga tao. So napakahalaga, mga kapatid, na ang mga tagapagturo ay ine-encourage ang mga tao na ang kanilang buhay ay magkaroon ng, sabihin natin, maging kagaya o yung naririnig nila ay magkaroon ng kaganapan sa kanilang mga buhay. Tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, okay lang sa atin maging conservative. Hindi tayo umaayon sa galawan, sa ayos ng sanlibutan. Okay lang maging conservative kahit na sabihin nilang bakit ganyan ang ayos mo. Pero tatandaan niyo, mga kapatid, it's okay to be conservative pero hindi preservative. Huwag nating i-preserve yung mga katotohanan na natanggap natin. Okay lang na maging conservative, ba't ganyan ang suot mo? Pero yung mga bagay na tatanggap ko, hindi ko sinasarili to. Diba? I-share ko to, binabahagi ko to, sapagkat ito yung tungkulin natin, mga kapatid. Ang ating mga buhay, supposed to be, pag nakita ng mga tao ay magbigay ng pag-asa. Napakaraming tao ngayon ng walang pag-asa. Kahit mga mayayaman, nawawalan ng pag-asa. Sabihin nila na meron silang sagana sila sa material, sa mga bagay na dito sa libutan. But there are cases na nagpapakamatay pa rin sila because nawawalan sila ng pag-asa. So ang ating buhay, pag nakita ng mga taga sanlibutan, dapat yan ay nagbibigay ng pag-asa. Dapat ang buhay natin ay nagliliwanag sa kadilimang ito, sa madilim na mundong ito. Dapat ang buhay natin ay nakakitaan ng kapayapaan. Kahit sabihin kabi-kabila ang gulo, kabi-kabila ang sabihin natin
hostile na ang mundo. Pero meron pa rin, kakakitaan pa rin tayo ng kapayapaan. Ang ating buhay ay kinakakitaan ba ng healing? Pag nakita nila ang iyong buhay, nagkakaroon sila ng, na-encourage sila, natanungin ka kung ano yung mga bagay na tinanggap mo. At alam niyo mga kapatid, ang buhay natin nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa, liwanag sa dilim, kapayapaan sa kaguluhan. Ito yung ginagawa ng katotohanan ang natatanggap natin mga kapatid. Yan ang katotohanan o yung salita na tinatanggap natin. Kung ito ay i-dispense natin ng properly. So, ang ating mga buhay dapat mga kapatid ay hindi kagaya ng taga-sanlibutan. So we are told na saliksikin ang kasulatan at habang sinasaliksik natin ang kasulatan mga kapatid, marami pa tayong nakikitang truth sa salita ng ating Panginoon. At yung mga truth na nakikita natin, kailangan niyang gawin natin sa ating mga buhay. At hindi lang kailangan nating gawin niya sa ating mga buhay personally, but yan din ay kailangan nating ibahagi dun sa mga tao. So, tayo mga kapatid, we discover the truth, we do the truth, we dispense the truth. So, napakahalaga mga kapatid na ang ating buhay ay palagi ang babad sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo magbababad sa salita ng ating Panginoon, wala tayong maibabahagi sa mga tao. Walang pagbabagong makikita, walang pag-asang makikita ang mga tao. Ang ating buhay, mga kapatid, dapat kakitaan ng kagandahan, kabanalan, pag-asa, katahimikan, kapayapaan. So, meron silang dahilan para tanungin tayo. Ano bang mensahe yung tinanggap mo? Well, sabihin, nakatanggap ako ng mensahe sa huling kapanahunan. And then we will begin to introduce yung mga bagay na tinanggap natin. And eventually, Panginoon ang gagawa. Magtatanim lang tayo na magtatanim mga kapatid. Diyos ang magpapalago sa mga bagay na yan. So idalangin natin sa ating Panginoon na yung mga bagay na nadidiscover natin, nagagawa natin, na ibabahagi natin sa mga tao, yung katotohanan, bigyan tayo ng wisdom na sa huling kapanahunan na ito mga kapatid, lumakad tayo ng may katalinuhan. Na pag nakita nila tayong lumalakad iba yung lakad natin kaysa sa sanlibutan. Kung sila papunta sa kaliwa, tayo papunta sa kanan. Hindi tayo umaayon sa agos ng sanlibutan. Sapagkat kung ganun rin lang ating buhay, wala rin pinag-iba. At wala tayong testimony, wala tayong may pagmamalaki, at hindi tayo makaka-engganyo, o sabihin natin, hindi tayo makakapag-share ng katotohanan sa mga tao. So, yun lang ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid. At lagi nating idinadalangin, kalahating bagay pa lang yung marinig natin ng mga bagay na ito. At paglabas natin sa bahay pa ng bahang ito, pag tayo ay nasa kani-kaniya ng mga bahay, paaralan, tanggapan, trabaho, kung saan man tayo, yung kaganapan ng mga bagay na narinig natin dito. So, sabihin natin, it's a mountaintop experience, but hindi tayo nananatili sa mountaintop. Doon natin mas kailangan sa valley yung mga karanasan na yan. At nagagalak ako ng ating kapatid, si Brother Raul, naranasan niya yung bagay na yan. At isang malaking patotoo na dumadaan lang tayo sa valley. Di ba? Hindi tayo nag-stay sa valley. Sapagkat kung ang ating kapatid nag-stay sa valley, hanggang ngayon nasa hospital pa rin yan. We are just passing through the valley. Yun ang mahalaga mga kapatid. We are just passing through the valley. Hindi yun ang destinasyon natin. Meron tayong higit na mas magandang destinasyon. Tayo bilang mga sojourner, tayo bilang mga manlalakbay, alam natin kung saan tayo ang destinasyon natin. At habang naglalakbay tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano i-handle yung mga dumarating sa ating harapan, sa ating mga buhay.
Binibigyan niya tayo ng sapat na kaalaman sa pamagitan ng kanyang mga salita habang tayo ay naglalakbay, na-handle natin yung buhay na ito, naharap natin ng maayos, sapagkat ginagawa natin o ang ating batayan o ang ating standard ay ang salita ng ating Panginoon. So pagpalain kayo ng ating Panginoon sa mga bagay na yan, bagamat simple ang mga bagay na ito, napakahalaga na lagi nating ina-appropriate ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang tayo dito banal, kundi paglabas natin, kahit saan, mampanig ng daigdig, banal ang mananampalataya. So pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon, yan lang, at inaanya akong tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. At tayo'y manalangin bago tayo umawit. Panginoon naming Diyos, maraming salamat muli sa iyong mga salita. Tunay Panginoon na ang iyong salita ay katotohanan at ang katotohanan ay ang magpapalaya sa mga tao. At kung ang katotohanan ito ay nagkakaroon ng kaganapan, nagmamanifest sa aming mga buhay, ang mga taong nawawalan ng pag-asa, nabubuhay sa kadiliman, ay magkakaroon ng pag-asa pag ito ay naibahagi namin sa kanila. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay nagpapalaya sa mga tao na nawawalan ng pag-asa sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at dinadalangin namin na patuloy ka pang gumawa sa aming kalagitnaan. Gaano man kasimple ang iyong mga salita, naway tumimo ito sa aming mga puso, kagaya ng isang lupa na masagana, isang soil na hinug na para taniman ng mga seed o ng iyong mga salita. At habang tinatanim ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga puso, ikaw ang patuloy na gumabay, humawak sa aming mga buhay. Sapagkat sa aming mga sarili, Panginoon, wala kami magagawa. Sa aming mga sariling kalakasan, sa aming mga abilidad, sa aming mga pagnanasa, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming sarili unless na ikaw ang gumawa sa aming mga buhay. Not by strength, but by your Spirit alone, O Lord, magagawa namin ang mga bagay nito. Kaya patuloy mo kaming pagpalain at patuloy mo kaming gabayan habang kami ay naglalakbay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa salita ng buhay, sa salita ng katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. So ating awitin, mga kapatid. Here I am. If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would pay. Amen. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Amen. Hallelujah. Gladly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am. Here I am. And I long to do your will. Here I am. I follow your command. Amen. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Verse 3. For you have placed your holy word. Amen. Aren't you glad, mga kapatid? Inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso.
bahaging kailangan gawin, mga kapatid. Hallelujah. And I long to do your will. Here I am. I'll follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Here I am. And I long to do your will. Here I am. I'll follow your command. Here I am until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. God bless you, brothers and sisters. Brother Anton.